ako na po sa paghihinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minawal mangaral, ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko preacher, Brother Bob De Luna. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pinagbubukan ng mga biyaya, sa pangunandala ng taong nilang isa, aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista, William Eden, and Papa O God. Misa pa kami nagpupunay kapasalamat sa bawat yung tinabalaga pinagpat nilang isa sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuin ng O Diyos. Hallelujah. Sa bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumaba. Hindi nakahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalansa sa malakalooban, patawaran po sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, at simple ka parang maintindihan ng aming mga iniibig na mga pagkuhan, mga bisita, madatian, maging sa aming blood viewers, ito aming samot panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang at kaaway damo sa pindas at darsa ng believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nabasa, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Jesus at tunagtigit sa lahat. Ako man nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus Kristo na pinagbubukan ng mga pagpapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Wilmeda, the end time prophet of loving God. We have so much more pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable San Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, blood children at whole Almeida here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa natin po natin makapamanggawa sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran, mga bisita dito ngayon, mga sa ating blood viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing, that we are in the last days perilous time. Redeeming the times, for the days are evil, and the best thing that we can do as children of God, we should always draw nigh to God. Kinakailangan bilang tayo mga anak ng Diyos, sapagkat tayo pinasa panganib na mapanahon ng inibig ko, kinakailangan na tayo po laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating paglapit sa dakilang Diyos na buhay, nandun po lagi yung ating pong pagpapakumaba, pagsisisi lagi sa ating mga Panginoon, na nandun ang talisay na puso, walang galit at puot, mga inibig ko, at wala ding alinlangan, mga inibig. Kaya kung ating mababasa dito po sa from the Book of James, chapter 4, verse 8, kanila mo po. From the book of James, chapter 4, verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. God bless you po sa Tagalog. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayo may dalawang akala. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. God bless ang kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may ibig ko, ng ating mabait na Diyos sa buhay ay lalapit lamang sa atin pag tayo po ay lalapit sa Kanya. Ang lahat magsabing, praise the Lord. At sa ating paglapit, manibig ko nandun lagi yung pagsisisi. Sabi dito sa inyong paglapit, dalisayan nyo inyong mga kamay. Linisin yung mga kamay sa mga gawang makasalanan. Sapagkat
Sometimes during ang guarded moments, nakagawa ang mga anak ng Diyos ng mga pagkukulang, pagkakamali, minsan ikasalanan pa nga, may inibig ko, na dapat lagi nating pagsisihan, magsumamo sa ating mga panahon, na sa ating paglapit ay nandun lagi yung busilak na puso, may inibig ko, at walang pag-aalinlangan. Kaya nga mga inibig ko, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala ng tao sa mundong ito sapagkat dito sa gawang ito ay may ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Preaching the Word of God with power and anointing, sa katuwa natin minumang tinagalang na Pastor Evangelista Almeda, totoong pastor na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, totoong propeta, may inibig ko, na kung saan ay sa kanyang pangangaral nang tayo po ay lumapit sa Diyos, may inibig ko. Naranasan natin ang grabing pagkapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa mga napakinggan natin, mga patutukan nila magmula sa simula hanggang sa matapos, mga inibig ko. Nang sila'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang mga karamdaman na wala ng kagalingan sa larangan ng mga medisina, mga inibig ko, sila po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi lamang kagalingan ng karamdaman ang natamo na ba sa atin, andun yung proteksyon, pag-iingat, mga inibig ko, sa mga aksidente, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpalang lubos na sa ating paglapit sa ating mahal na Panginoon, ay talaga naman po tayo kinahapagan ng ating dakilang Diyos na buhay, may inibig ko. Kaya nga, kinakailangan na tayo po laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad, yun sa banal na kasulatan, a biblical example, may inibig ko. Si John the Beloved ng Revelation, na kung saan siya po ay laging nakasunod, nakasubaybay sa ating mahal na Panginoon. Kahit saan magpunta ang ating dakilang sa buhay, siya po ay laging nakasunod, lagi siyang nandun sa dibdib, nakahilig sa liig ng ating pinakamamahal na Panginoon para siyang bata na nandun na laging sabik na sabik sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa humihiwalay, mga inibig ko. Sa ating panahon ngayon, hindi na po natin magagawa yung ginawa ni John the Beloved, kundi pagkus, ito po yung magagawa lamang natin sa pamamagitan po ng ating pagtalima, pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, sabi sa Lord, yung tayo tumatalima, na dito hindi nagkulang ang ating beloved personal, the beloved children, whole media family, na tayo tinuruan pinangaralan upang tayo po lahat ay maging malapit lang sa ating mga Panginoon. Gawin natin ng katuwid-tuwiran ang lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula sa kapanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Sa pagtatapat, sa pagbibigay, sa pagdalo, mga iniibig ko, sa ating pong pagpupuri, sa ating paghayo, sa ating pag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Meron na namang warning ang pillbox, mga inibig ko, na anytime, masigit pa raw sa 8 point something, mga inibig ko, ang lakas ng lindol na darating. Ay, matagal nang sinasabi, mga inibig ko, sa TV, sa telebisyon, mga inibig ko. Kaya nga, upang tayo po'y makatiyak po na makaiwas sa mga bagay na kinakailangan, na tayo po'y maging malapit lagi sa ating mahal na Panginoon. Isagawa ng 70% ang kalooban ng Diyos. Anuman po mga katungkulan na iniatang sa atin, yan po'y gampanan natin na mula sa ating mga puso, sapagat kahit anong hirap ang ginagawa mo, pag yan mula sa iyong puso, mga inibig ko, baliwala yung pagod. Alam bang sabi, praise the Lord. Kaya nakakabless ang ating mga beloved first spots, mga inibig ko, kahabagan na ating mahal na Panginoon sa wandang mga pastor. Talaga nandun yung kanilang grabbing, burning desire na mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kahit umuulan, arawan sila, may inibig ko. Habang nagsiset up ng mga tent na malalaki, may inibig. Ano sa matataas sila, andun, mapapakinggan mo, nagpupuri sila, mga inibig ko. Kaya nakaka-bless, mga inibig. Kaya ito isang paraan na upang ikaw ay laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, ito yung warning, babala sa bawat sa atin, hindi dito pinag-usapan na tayo pipimilang na ng mahabang taon o dekada, may inibig ko. Ano po ba ang naging dahilan? Bakit ang mga ilang Kristiyano, itong ilang Kristiyano na napahiwalay, imbes na maging malapit sa ating mahal na Panginoon, ano po ba ang naging dahilan? Ano po sabi po dito sa from the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 4 verse 18, kanila naman po, Efeso 4:18. From the book of Ephesians, chapter 4, verse 18. Having the understanding
darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Purihin ang ating dakilan sa buhay kami sa mga kapatid. Erasio, praise the Lord! So ito po ang dahilan kung bakit ang mga ilang Kristiyano ay napahiwalay sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, ang sabi dito sa ating nabasa, dahil sa kahangalan, dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Pag ang isang tao kasi nagdilim ng pag-iisip, wala nang magandang gagawin ito, mga inibig ko. Kaya, ano pa ang sinasabi dito? Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Dati-rati, ganyan ang kalalagayan natin, mga inibig ko, nung wala pa tayo sa gawang ito. Andun lagi ang kadiliman ng ating pag-iisip, madali ang silakbo ng ating puso, mga inibig ko. Konting, parang napangga ka lang, andun ka agad yung, parang nagwa-wild ka kaagad, mga inibig ko. Subalit tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat dahil sa pagtuturo pangaral ng propeta ng Diyos sa mga Bible study at beloved na Robos San Pastor Lisa Almeda, naranasan natin, mga inibig ko ngayon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos na dimasayid, mga inibig ko. Kahit anuman ang mga na gagawa sa ating mga buhay minsan ay andun lagi ang pag-ibig, hindi tayo basta nagiging magagalitin, mga inibig ko. Kaya nga, dahil daw po sa kadili ng pag-iisip, dahil sa pagmamatigas ng kanyang mga puso, sila ay napahiwalay. Alam naman po natin, ang kaaway ng Diyos hindi ka naman bibiglain eh. Unti-untiin ka lang naman ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Sa una, maaari, Miyerkules, absent ka. So, susunod, pati Biyernes, hanggang Linggo, nawala na. Pati tuloy yung pagsunod mo, pagtalima mo sa lahat ng otso na malapanan, hindi mo na ngayon magagawa sapagat unti-unti na nagdidilim ang iyong pag-iisip. Tumitigas na rin ang iyong puso at pag ang tao timigas ang puso, hindi na nito magawang magpatawad. Kaya nga may inibig ko, ito ang mga ilang dahilan kung paano. Ibibigay example, si Dimas, isang manggagawa sa ubasan ng ating mga panahon, na engganyo sa layaw ng sanlibutan. Kaya sa lumabas, mga inibig ko. Huwag namang mangyari po sa atin yan, mga inibig ko. Kung sana kung lalo tayong pinagpapala sa mga material na mga bagay, lalo tayong mag-umigting na maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Si Aaron at maging ang mga Israelita, habang si Moses, si Propeta Moses, ay nakikipag-ugnayan sa ating mga panahon, nag-aayuno, mga inibig ko. At inaantay niya yung 10 utos na magmumula sa ating dakilang sa buhay. Ano ang ginawa ng mga Israelita, mga inibig ko? Pinersa nila si Aaron, mga inibig ko, na sila po ay gumawa ng molten calf, ng molten guyan na kanyang sasambahin. Sapagat wala na si Moses sa niya, matagal na, hindi na bumababa. O, akala nila kung ano nangyari, mga inibig ko. Kaya nagkaisa sila, lahat ng mga alas nila, pinagtipon-tipon nila, ginawa nilang molten calf, molten guya, at yun ang kanilang sinamba. Bakit nila nagawa ito? Dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Dahil sa kahangalan sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Kaya nga may inibig ko, dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved President, the beloved children, whole man, the family, na tayo laging tinuruan, pinangangaralan, upang tayo po'y laging maging malapit sa ating malapanon. Isagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng Diyos without any mental reservation, but rather with an open heart. Isagawa po natin yan. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat nating gawin upang tayo laging malapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Una, we must come to God with faith. Lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. Ito yung lagi natin napapakinggan, mga inibig ko. Hebrews 11:1 and 6, pananampalataya, isang bagay na hindi mo nakita sinampalataya mo dyan nalulugod ng Diyos, at kung wala kang pananampalataya kailanman, ay hindi ka kalulugod ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakasya sa palataya na may isang Diyos lamang na sa tagapagbigay ka hanap sa Kanya.
napakinggan natin ang patutunan ng kapatid kanina. Despite of the fact na napakinggan niya, nakita niya ang himala, mga inibig ko. Wala pa rin pananampalataya. Binubuhat na lang siya, mga inibig ko. Oh. Nakita niya ating minamahal na pastor, ni-rebuke yung bagyo, mga inibig ko. Kaya sabi niya, nagkataon lang. Oh. Kaya tuloy umuwi, dahil hindi na nampalataya, walang kagalingan. Pero ang kanyang mga asawa, sabi niya, talo tayo roon. Naramdaman ko, meron talagang kapangyarihan ng Diyos doon. So, sa madaling salita, pangalawang ulit, dumalulo siya, may bagyo na naman. At habang nalala ating mga pastor, lahat ng tayo noon, maalala niyo po, Diyos sa Amoranto, mga inibig ko. Pagkatapos noon, mga inim na dalangin, ang ating mga kapatid, nataman niya presensya ng mga panoon, bigla siyang umiyak, lumuha. Sapagkat nakita niya talaga yung kapangyarihan ng Diyos, suminto talaga yung bagyo, mga inibig ko. E ba sabi sa at tumayo, mga inibig ko, yung asawa niya nakita ng asawa, ilang halos sa taon nang hindi tumatayo yun, mga inibig ko. Ano ang ginawa? Talagang niyakap niya at nung sila tumagat ng baptismo, grabe, nagtatatalo yung ating mga kapatid, umuwi na ang daladalang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamalapan. Lumapit sa Diyos na may pananampalataya, mga inibig ko. Ano ba sabi sa Pangalawang bagay, mga inibig ko, we must come through Christ with humility. Lumapit tayo sa ating malapanon na may pagpapakamababa, may inibig ko. Basahin na lang po sa iyong mga bahay, mga inibig ko, dito sa Mark, mga inibig ko. Sa Mark chapter 10, verses 46 up to 52. Na ating malapanoon, palabas na ng Jericho, kasama ang mga alagad. At ito na marinig ng pulubing bulag na si Bartimeo, mga inibig ko. Siya ay nagsisigaw. At siya po ay sinansala ng mga alagad ng ating malapanoon. Pero lalo siyang nagsusumigaw para yung attraction ng mga ay mapapatuon sa kanya. Kaya sabi ng mga panoon, palapitin siya sa akin. Dito makikita natin, mga inibig ko, basahin lang po sa yung mga tahanan po yan. Mark chapter 10, verses 46 up to 52. Nasabi ito, mga inibig ko, sa kanyang paglapit, bago siya lumapit, ano ang ginawa ni Bartimeo, mga inibig ko na pulubing bulag? Inalis niya yung kanyang balabal. Inalis niya yung mga inibig ko bilang signs of humility, pagpapamaba sa harapan ng malapanon at siya'y lumapit sa ating sa buhay at ang sabi ng malapanon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Oh? Gusto niya makakita. At sabi ng malapanon, ayon sa iyong pananampalataya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Right from the moment na sa isang pananampalataya, manibig ko, nagpakamaba, siya po'y pinagaling ng ating dagat sa buhay. Pero ba sabi sa So sa ating paglapit sa Diyos, para tayo maging malapit sa Kanya, unang-unang mga manampalataya ka. Pangalawa yung pagpapakumbaba sa harapan natin malapanon. At ang pangatlo, mga inibig ko, we must come with a true heart, with sincerity. Ano po sabi dito? Ito, pakibasa po ito, Hebrews chapter 10, verse 22. Ano lang po, Hebreo, 10:22. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na niwiskan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Purihin ang ating pinakamamalapan. Basa po sa lumapit tayo, sabi ng banal na kasulatan. Lumapit tayo na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, mga inibig ko. Dati-rati, mga inibig ko, tayo po ay merong mga pusong salawahan. Wala tayong pusilak na puso, mga inibig ko. At tayo po ay nagkaroon lamang ng dalisay na puso ng ating tanggapin ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang tayo nagkaroon ng pusilak na puso na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon na natin nasimulang gumawa at lumakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Doon natin isagawa yung mga mabubuting bagay na gusto ng ating nagkaroon Diyos sa buhay. Kaya ang mga inibig ko,
lumapit tayo na may tapat na puso. And modesty aside, ang ating dearly beloved honorable pastor, the whole Almeida family, may inibig ko. Nakita natin yung pusong busilak natin minamahal ginagawa na pastor sa kahabagan ng ating mahal na panahon. Na sa kanilang paglilingkod, hindi inalintana ang mga grabe mga pagsubok, mga sakripisyo, kahirapan, mga inibig ko, maging ng kamatayan, mga inibig ko. Sapagkat andun yung puso mapagmahal na nagmumula sa ating mahal na panahon at isa tayo ngayon sa mga milyon-milyon pinagpala na ating mahal na panahon. Dati-dati ang mga puso natin ay mga puro salawahan. Kaya nga maraming mga wasak na tahanan bago tayo makadalo sa gawain ito sapagkat ang ating puso ay marumi, mga inibig ko. Hindi puro. Ito po yung naging dalisay lamang nang tayo po'y maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody say, "Praise the Lord!" Kaya pag nagawa mo yan, na tayo po'y lumalapit lagi na may pananampalataya, nandun ang pagpapakumapa, andoon yung dalisay tapat ng puso sa harapan ng malapanon, ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng ating malapanon? Ano po sabi po dito sa last verse, sa John chapter 6, verse 37? Maganda na po mga wait, manonogtog. From the Gospel of St. John, chapter 6, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Amen. God bless. Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng lumalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Inibig ko. Ano man ang kalalagayan mo sa lipunan, sa mundong ito, mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, o wala, mainibig ko. Ang Diyos kailanman, sa respect of any person, basta ikaw ay lumalapit, ang Diyos ay bukas palad na tayo inaantay lagi ng ating mahal na panahon. Katulad ng mga napakinggan natin mga patutuo kanina, nang hindi pa sila lumalapit sa Diyos, mainibig ko, sapagkat Biblia mismo nagsasabi, lalapit lamang ang ating mahal na panahon sa ating pagtayo po ay lalapit sa Kanya. Kaya hanggang sa mga oras na ito, ang ating mga iniibig na mga kababayan, mga webcast viewers, ay nagmamatigas pa rin yung mga puso, manibig ko. Mahirap ang kaligtasan, hindi nyo matatagpuan. Hanggat hindi kayo lumalapit sa totoong Diyos na dapat sambahin sa Espiritu Katotohanan ang ating masalatan na katawang tao, si Yesu Kristo, na nabuhay sa krus ng Kalbaryo, manibig ko, para sa ating kaligtasan at magmana ng buhay na walang gang. Siya ang Diyos na kailanman hindi nagtataboy, hindi ka tulad ng tao, pag ang suot mo ay hindi ka nais-nais, itataboy ka palabas. Pero ang Diyos kailanman, hindi siya nagtaboy, manibig. Kaya tayo pinagpala sa ating pinagpala, sapagkat tayo pinagkaluban ng ating dakilan sa buhay, ng totoong pastor ng ating kaluluwa, kumakandil din ang kalamang katalino sa bawat sa atin, na ito ngayon, lahat tayo, nagtatamasa ng pagkapalang pisikal, material, spiritual, pala yung proteksyon, pag-iingat sa aksidente, mga inibig ko. Napakinggan natin patuto kanina. Pumatras ng trailer, mabuti yung pasahero niya, alas 2, nakalabas ka agad. Oh? Eh, ating mahal na kapatid, na-trap na siya. Sumigaw na laman, hallelujah, praise the Lord. Mga inibig ko, laking gulat niya. Yung truck, dumaga na doon, napitpit na yung kotse na sinasakyan na taxi, mga inibig ko. Pero ating mga kapatid, doon sa labas, iniligtas ng ating pinakamahal na panahon. Yan ay kamanghamahang gawa ng Diyos, minibig ko. At yan po yung mangyayari lamang pag tayo po'y laging malapit sa ating pinakamamahal na panahon. Ano ba sabi sa Lord? Kaya nga manginibig ko, magsilapit kayo sa Diyos at silalapit sa inyo, mga ginis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisan ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Kaya kailanman huwag na huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig, mga inibig ko, pag tayo po ay lalapit at magpapakumabahin ng tawad, siya po'y tapat upang tayo po'y patawarin, upang tayo po'y laging malapit sa ating mahal na Panginoon. Draw near to God, confessing your sins, mga inibig ko, and He will forgive your sins, minibig. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Oh. At ang inyong mga trouble, ito po ay aayusin ng ating dakilang Diyos na buhay.
Draw near to God, acknowledging your problems and He will undertake for you. Lagi nandyan, aayusin ng harapan ng lahat ng ating mga kahilingan, mga inibig. Kaya sa ating mga inibig na mga pagunan dito ngayon, now is the day of salvation, now the accepted time. Kayo po aming inanyahan pumalit sa harapan, tanggapin niyo po ng forma natin mahal na Panginoon, ever praise God. At habang tayo maawit, awitin natin ng draw me near. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig ko. Hallelujah. Dito po kayo sa harapan, po kayo mayan, ating mga pagwa. Alalayan po natin mga beloved one. Ever praise God. Habang inaawit ating papuring awit ito. Habang binibig po tayo sa blind computer, Brother Joey, Mansera. God bless you. Amen. Praise the Lord. Patuloy mag-iibig ng Lord. Sa lahat po nating live webcast. Sa ating mga bisita, mga I desire to see your face. Dearest Jesus, I come into your presence. Please hold my heart, my God, to see your grace and mercy. I want to feel your embrace, your love and your grace, with the passion in my heart. I desire to see your face. Glory in your presence, oh Lord. Glory to you, oh loving God. I long for you, my heart with your presence, oh I want to feel your embrace, your love and your grace, with your passion in my heart. I desire to see your face. Jesus, I come to your presence. With all my heart, I long to see your face. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Your presence, oh Lord. Glory to our loving God. I long for you, my heart, and worship you alone. Glory to your presence, oh Lord. Glory to your presence, oh Lord. Glory to you, our loving God. I
minamahal, nasa huling panahon